Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng mga nandito ngayon sa aking channel at nanonood sa video ito. Ito nga po pala si Mr. Wisdom, ang inyong tagapagtalakay po tungkol sa paniniwala nating Katoliko. Sana po may maintindihan kayo at matutunan dito sa ating pagtalakay ngayon, itong topic natin. At pag-uusapan natin tungkol sa ating libro ng Katoliko, itong Biblia. Ito po ang ating tatalakayin ngayon. Konting history lang naman. Sana po, pagkatapos po nito may natututunan po kayo, right? At saka sa lahat po ng mga nandyan na nakikinig, gusto ko pong inaanyayahan ko po kayo na kumuha ng Biblia. At ako po yun yung sundan para malaman ninyo ang mga nilalaman ng Biblia na aking ibinibigay ng mga sitas na para mabasa nyo rin ang aking binabasa, right? Dahil may mga sitas ako ditong babasahin na nakaangkop dito sa ating topic ngayon, itong Biblia. So ito, unahin ko ang Biblia ay isang basahin tungkol sa Diyos o Divine Revelation. Saan po ba mababasa itong Divine Revelation na pinapahiwatig ng Biblia? Okay, dito po sa 2 Timoteo 3:16. Okay, basahin natin. At pakibukas po ninyo mga Biblia dyan, nakasa dito. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Idiretso natin sa 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan po ang nakasaad dito sa 2 Timoteo 3:16 hanggang 17. Okay. So ito pong Biblia natin na ginagamit. Ito po nabuo sa pamamagitan po ng pagsusulat sa loob ng 1,300 taon mula sa panahon ni Moises hanggang kay Saint John. Ganun po ang haba ng panahon. Nabuo po itong Biblia, no? Na kumpleto ang pagsusulat. Unahin muna natin dito sa Lumang Tipan. So ito, konting kaalaman muna. So ang Lumang Tipan ay sinulat ng mga Hudyo mula 1227 BC hanggang 200 BC. Kung napansin niyo po na itong taon na binibilang natin pababa. Nagsimula sa malaking numero at natapos po sa maliit na numero, ano? Dahil po ang mga Hudyo noong una, ang pagbibilang po ng kanilang taon ay pabaliktad. So example po, mula 2000 pabaliktad sila hanggang auno. Dahil sila'y pinangakuan po ng Diyos na sa auno darating ang kanilang tagapagligtas, ang Mesiya, si Jesucristo. So ganyan po magbilang ang mga Hudyo noong una tungkol sa kanilang taon. Sa panahon ng Old Testament, itong hari ng Ehipto na si King Ptolemy, gusto niya magkaroon ng libro ng mga Hebreo. Ito po ang Lumang Tipan dahil gusto niyang ilagay sa kanyang library. Subalit ito'y lingwahe ng mga Hebreo. So ang ginawa po ng haring yon, si King Ptolemy, kumuha siya ng 72 mga Hebrew scholars. At ito'y nagmula sa 12 na mga hanay ni Jacob. At ang bawat hanay ay may pinadala na tiga-6. So 6 times 12. No? Kaya po naging 72 na mga Hebrew scholars lahat. Ito pong kanilang translation. Ito po'y tinawag na Septuagint. Ito po'y tawag sa translation ng Biblia na mga 72 na mga Hebrew scholar. Ito pong Septuagint at ang meaning po nito 70. Ito po upang pagkilala sa 72 mga Hebrew scholars na nag-translate nito. Ang mga libro ng Lumang Tipan ay mayroon itong dalawang klaseng panahon sa pagdeklara. Ano? So, unang idineklara po ang Proto-Canon mula 500 BC hanggang 400 BC. So, ang Proto-Canon po, ang meaning po nito ay ang proto, meaning una, at saka canon, meaning law o batas. Ayan. At ang pangalawa na ideklara ay ang Deuterocanon, na ang ibig sabihin ay Deutero pangalawa at canon meaning law o batas. Yun po. So ito pong Proto-Canon ay may bilang po ito na 39 ka mga libro at ang
Deuterocanon ang may bilang na 7. So kaya panagsama mo yun sa ating Old Testament, ito po'y may bilang na 46 na libro lahat ang Old Testament, ano? Subalit may mga translation ngayon na hindi sinali ang Deuterocanon, itong 7 libro. So mamaya ng konti guys, tatalakayin natin yan bakit inalis yan ng mga non-Catholics sa Biblia itong 7 libro ng Deuterocanon. So yan lamang po ang aking matatalakay tungkol sa Old Testament at punta naman tayo sa New Testament itong sa Tagalog pa ang bagong tipan. So ito po'y binubuo ng 27 mga libro. Kaya po ang Biblia ng Katoliko po ay may bilang lahat na 73 dahil 46 plus 27, lahat po ng total ay 73 books. Pag ipinagsama Old Testament 46 at New Testament 27. At saka tayong mga Katoliko po kasi, kaya 46 yung Old Testament natin lahat po yan, yung Protocanon at Deuterocanon, wala po tayong binawas dyan. Dahil yung 46 na mga libro, yan po ang ginamit nung una na libro sa panahon ni Jesus. Yan po ang ginamit ng mga Hudyo dahil wala pa pong New Testament, ano? So hanggang kay Jesus, yan po ang libro na salita ng Diyos, itong Old Testament. At dahil po kay Pope Damaso, ika-37 inutos niya kay Saint Jerome na ipunin at gawing isa ang lumang tipan at ang bagong tipan noong 382 AD. Ito po si Saint Jerome ang nag-isa itong Old Testament at saka New Testament. Siya din po ay inutusan na i-translate ito sa Latin, itong Biblia, no? At ginawa po yan ni Saint Jerome ng 40 mahigit na mga taon. Isipin nyo guys, sa 40 years na mahigit, dyan po ginugol ni Saint Jerome ang kanyang buhay para i-translate itong buong Biblia. At nangyari po yan nung 383 AD hanggang 405 AD. Sa mga panahon po yan, dyan po tinranslate ni Saint Jerome ang Biblia. At ang kanyang translation ay tinawag naman na Latin Vulgate. At saka nung taong 1027 or makikilala natin pagtawag na 1227. Noong 1227, ang Biblia ay nilagyan po ito ng mga chapters ni Archbishop Stephen Langton sa Canterbury. At sa taong 1528 hanggang 1541 AD naman ay nilagyan ito ng mga verses ni Santi Pagnini, isang Dominican priest po. Kaya po ito nilagyan ng mga chapters and verses para magiging mapadali ang pagbabasa natin ng Biblia, no? Ulitin ko po itong chapters na nakalagay sa Biblia. Ito po ay may gawa ay si Archbishop Stephen Langton sa Canterbury. At sa taong 1528 hanggang 1541, ito po ay nilagyan naman ng mga verses ni Sancti Pagnini. Isang Dominican priest po siya. So mga paring Katoliko po ang responsable sa paggawa ng chapters and verses, guys. Kaya po napadali pagbabasa natin ng Biblia, no? Pero kasamang palad lang itong produkto ng simbahan natin ginagamit pa bilang panira ng mga hindi Katoliko, no? Para sirain ang Katoliko. Pero hindi yan masisira dahil tatag ng Diyos yan. At dahil sa utos ng Diyos, mga ka-wisdom na ipakalat sa buong mundo ang magandang balita, ang Kristyanismo po ay umabot hanggang Inglaterra. At ito po ay tinranslate sa Ingles noong taong 1582 hanggang 1609. At ito ay naganap sa lugar ng Douay-Rheims sa bansang Pransya. At ito po ay tinawag na Douay-Rheims version. At noong 1521, ito napaka-importante itong malaman sa lahat ng mga Katoliko dito o lahat ng mga Pilipino. Itong 1521 dumating ang Kristyanismo dito sa Pilipinas, ano? At ang Biblia ay tinranslate ito ng Tagalog, Father Jose Abriol. At noong 1950s naman, tinranslate naman ito into Bisaya ni Father Manuel Yap sa Cebu at tinawag po itong ang Santos na Biblia. Ayan po. So, kung napansin nyo, mga ka-wisdom, lahat po ng responsable tungkol sa pagbuo ng Biblia, wala pong ibang mga responsable dyan, kundi ang mga paring Katoliko.
Ayan. So natural lamang po na itong simbahang Katoliko, ito lang po ang may sapat na kaalaman tungkol sa Biblia. Pero ito pang simbahan natin ang pinaparatangan na gumagawa-gawa daw nang wala sa Biblia. Okay, patuloy natin. Punta naman tayo dito sa Biblia ng mga non-Catholics. Itong King James Version, mga ka-wisdom. Itong translation na ito ay inutos po ito ni King James. Ito po ang pangalan ng hari ng Inglaterra at ito siya po ay anak ni King Henry. At saka itong si King Henry po, mga ka-wisdom, ito po umalis sa simbahang Katoliko at pinersecute niya ang mga Catholic sa Inglaterra. Tsaka sumunod itong si King James. Sila po ang parang katulad ni Hitler na Nazi, itong mga hari to. Dahil pinersecute nila mga Katoliko sa Inglaterra at ang kanila pong simbahan ay tinatawag na Anglican Church o Church of England yan. At ito pong Bibliang ito, ang original na translation po nito ay 73 po ito lahat. Kasi nga hango lang po ito sa Biblia ng Katoliko. Diyan lang po hango ang kanilang translation kaya po ito 73 din. Subalit, duman ang araw na ginagamit na po ito ng mga non-Catholics para matakpan ang mga kasinungalingan nila. Kinuha po nila itong Deuterocanon na 7 libro sa Biblia. Ito po ang libro ng Judith, Tobit, Baruch, Ecclesiasticus, 1 Maccabees, 2 Maccabees, at saka Esther. Yan po ang 7 libro na inalis nila sa Old Testament. Bakit po ba nila tinanggal itong 7 librong ito? Dahil po yan sa ang mga non-Catholics po kasi, ang kanilang paniniwala, pag patay na, dapat hindi na inaalala or inaalayan po ng pagdarasal. Kasi nga po patay na. Wala nang pag-asa. So, iba sa kanila kasi pag patay na, wala na. Hindi mo na dapat alalahanin pa. Kaya po nila tinanggal itong 7 librong ito. Saan po ba mababasa? Sa Deuterocanon, ang patay ay alalahanin natin. Ito, babasahan ko po kayo. Dito po sa 2 Maccabees, 12:43 hanggang 45. Ito po nagsabi na nagpalikom siya, umabot sa hanggang 4 na librang pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga patay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat na mamatay na nananatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang dagantimpala. Ginawa niya ito ang paghahandog na yon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. So kahit ang mga Hudyo pala, chosen people nung una, buo ang kanilang paniniwala na ang mga patay ay muling mabubuhay. So, bakit ngayon, kung sila pa ang totoo, dapat wala silang tinatakpan, Dapat, sila, transparent ba, kumbaga. At dahil dyan, ang Biblia po na nagbabala tungkol sa mga taong nagbawas or nagdagdag sa banal na kasulatan. Saan nga ba mababasa? Ka-wisdom. Okay, dito sa Pahayag 22:18 hanggang 19. Ito ang sabi. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesya na nasa aklat na ito. Sa sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idinaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. 19. Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito ay aalisin ng Diyos ang karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Yan. So mawawalan po ng karapatan dun sa langit pala. Ang sinumang magdaragdag o magbabawas ng Biblia, mga ka-wisdom, So mag-iingat po tayo dahil ang responsable po sa pagbuo ng Biblia ay ang simbahang Katoliko. So common sense din na ang may tunay na alam tungkol sa Biblia ay ang simbahang Katoliko. Katulad po ng ibang mga Katoliko, naguguluhan, Tapos gustong malaman kung anong totoo, doon pa nagtanong sa pastor na kalaban niya ang mga Katoliko. Kaya po, tayong mga Katoliko po, pag may naguguluhan po tayo tungkol sa ating paniniwala, huwag po tayong magtanong doon sa mga walang alam
sa ating paniniwala. Doon po tayo magtanong sa simbahan para po tayo ay maliwanagan tungkol sa paninira ng mga anti-Catholics. So, mag-ingat po tayo dyan mga ka-wisdom dahil ang dami-dami pong mga bulaang propeta, mga huwad na propeta. Yan po ang sinasabi dito at binibigyang babala ang mga Kristiyano dito sa 2 Pedro 2:1. Ano po bang nakalagay dito? Eto. Ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel nung araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na mga guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya nyo. So, klarong-klaro po dito. Tayo po kasi mga Katoliko dahil sa mga kabaitan. Kasi nga, magtuturo sila ng salita ng Diyos. No? So, patutuloyin mo sa bahay mo, bibigyan mo pa ng snacks. Subalit, kalaunan, unti-unti nilang sisirain ang inyong paniniwala para po mapunta ka dun sa kanilang sekta, kahit anong sekta man dyan. So, mag-iingat po tayo sa modus, Okay? So, patuloy muna tayo sa history. Ito. Noong taong 393, sa Council of Hippo, idineklara po ang Biblia na ito'y salita ng Diyos. At sa taong 397 naman, ito idineklara sa Council of Carthage. Yan. At saka, ano nga ba ang palatandaan na itong Biblia natin ay may tamang salin? Ano nga ba ang palatandaan? Ito po ang palatandaan Dapat ang Biblia nyo ay meron nitong imprimatur at nihil obstat. Ito po yung makikita ninyo sa mga unang pahina ng Biblia. Itong dalawang to, itong imprimatur at saka nihil obstat. Pag meron ang Biblia nyo sa dalawang ito, ito'y nangangahulugan ng walang pagtutol ng simbahan sa mga salin nito at pwedeng paramihin ang kopya nito. Dahil nga po itong Biblia ito po libro ng Katoliko. Kaya po normal lang na ang Katoliko ang nakakaalam kung ano ang may tamang salin. So dapat nga ba na letra por letra ang pagbabasa ng Biblia? Ito po. Ang Biblia po ay may mga sulat po dyan na napakahirap intindihin. Kaya po, pag nagbasa tayo ng Biblia at naguguluhan tayo sa kung anong ibig sabihin nito, dapat doon tayo magtanong sa may alam. Huwag tayong magtanong doon sa mga huwad na propeta. So ito po na nakasulat sa 2 Pedro 3:16. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito na dooy may ilang bagay na mahirap unawain na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga na gaya rin naman sa kanilang ginagawa sa ibang kasulatan sa ikapapahamak din nila. Yan, so klarong-klaro ang nagbibigay ng babala ito pong Biblia. Kasi po may mga tao kasi na mga naninira sa simbahang Katoliko, wala namang alam tungkol sa Biblia. Sasabihin pa na tayo raw mga Katoliko ang nagdagdag sa Biblia. So mag-ingat po tayo Pag may taong nagsasabing sila ang totoo, dapat hanapan po natin ng number 1, history. Kung makakakonek ba sila hanggang pabalik kay Jesus. So once again, mag-ingat-ingat po tayo mga ka-wisdom. Sa mga kapwa ko Katoliko dyan, mag-ingat po tayo. At sana po may natutunan po kayo sa talakayan natin ito. At saka kung nagustuhan nyo man ang pagtalakay natin to, so paki-like and share naman po ng video ito at paki-click na rin po ang bell button para po ma-inspire din naman tayo na magpatuloy sa ating gawaing ganito. And mga ka-wisdom, salamat, hanggang dito umabot tayo. Mr. Wisdom was signing off. Salamat po.